Pero kung totoo yan o hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Pero ang tanong, sino may hawak? Senator Bato de la Rosa, nabaon na sa kahihiyan dahil sa pagpupumilit na tunay ang dokumentong ito. Gayong inamin niya na out of nowhere pa rin nagmula ang dokumento. Ang informant na yan. Otherwise, dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung kredibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang informant mo. Parang out of thin air. Lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Isang patunay na siya mismo ay hindi alam kung saan nagmula ang dokumento, kaya't walang kasaysayan na sabihin niyang ito ay totoo. Ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga individual na di umano'y sangkot sa paggamit ng ilegal na droga ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay at maituring na paglabag sa kanilang pribadong buhay. Ito rin ay usapin na may kinalaman sa tinatawag natin due process at presumption of innocence, lalo na kung hindi ka mapapatunayan na sangkot sila sa anumang krimen sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Maaaring biktima rin sila ng maling interpretasyon o maling pag-uugnay sa usapin ng illegal drugs. Maaari rin na magdulot ito ng political repercussions at magamit na instrumento sa pamumulitika. Kaya naman pinapaamin niya na si Morales kung sino ang confidential informant nito dahil alam niya sa kanyang sarili na tanging ang confidential informant lamang ang makapagpapatunay na totoo nga ang dokumentong ito at hindi ang mga hinala at sabi-sabi ng kung sino-sino. Okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung natatandaan ko man, yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino ba siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapaano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang pangano sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, nano lang ako dito eh. Investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andyan na tayo, Morales. Agent Morales. Andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here. Kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant. I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Okay, ito may nakarating sa akin information galing from other former PDEA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Ako, just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement, hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate.
At kung napansin ninyo, ang impormasyong ibinahagi ni Bato patungkol sa anak-anakan di umano ni Maricel Soriano ay tila may nais iparating si Bato kay Morales na posibleng magamit ni Morales para sa huling pagdinig nito upang igiit ang kanilang katwiran na tunay ang dokumento kahit hindi man nila aktwal na mapatunayan ito. At para mas maliwanagan tayo, ay sisimulan natin ito sa sinabi ni Eric Santiago na kahit kwentong barbero lang ay makararating ka na sa Senado. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Ito ay isang pahayag na tila ay sinasagasaan ang kredibilidad ng komite ni Bato, which is kung iisipin nating mabuti, kahit ano pa ang pagkatao nitong si Santiago, ay malinaw naman na mayroon siyang punto dahil nga sa mga nakaraang hearing ay napakaraming individual na ang ipinatawag sa pagdinig na ito, gayong hindi pa naman napapatunayan ang dokumento. Pero paano ba natin malalaman kung tunay ang dokumentong ito? Una, kailangang lumabas ang confidential informant ni Morales nang sa ganun ay maipaliwanag niya kung bakit lumapit siya noon sa PIDEA na naging dahilan sa pagkakabuo ng dokumento. At kapag napatunayan na ito, ay maaari nang magkaroon ng probable cause na nagkulang nga ang PIDEA sa pag-iingat ng dokumentong ito. Subalit dahil nga nananatiling misteryo ang confidential informant na ito, ay mananatiling malinis ang pangalan ng PIDEA sa isyong ito. Kaya't hindi ito may tuturing na isang leak mula sa kanilang departamento. At lalabas na ito ay isa lamang pagsasabotahe mula sa dating ahente ng PIDEA. Kaya't kung hindi ilalabas ni Morales ang confidential informant nito, ay posibleng patong-patong na kaso ang kanyang kahaharapin pagkatapos ng pagdinig na ito dahil sa napakaraming personalidad ang nadamay sa aligasyong ito na kahit saang korte padalhin ay tiyak hindi maipapanalo. Ang isa sa pinakadahilan ni Morales kung bakit pinagtatakpan nito ang pagkakakilanlan ng kanyang confidential informant ay dahil sa kanyang tungkulin na pangalagaan bilang agent ang pagkakakilanlan ng kanyang informant. Subalit hindi nito mababago ang katotohanan na mawawalan ng kredibilidad ang dokumentong ito, lalo na ang kanyang pagkatao, dahil hindi niya talaga mapatutunayan ito hanggat hindi lumilitaw ang informant nito. Hindi naman maaaring paniwalaan na lamang basta si Morales dahil lamang pinangangalagaan nito ang kanyang informante, habang ang kapalit naman nito ay kasiraan ng napakaraming individual, lalo pa at nasasangkot ang pangalan ng Pangulo na nagiging daan ngayon sa paglawak ng galit ng taong bayan sa ating gobyerno, which is nagsisilbing banta para sa kaayusan ng ating pamahalaan. Dahil kung mauuwi sa di inaasahang pangyayari ang mga kaganapang ito, ay posibleng magkaroon ng malawakang kaguluhan sa pagitan mismo ng kapwa Pilipino. At iyan ay dahil maraming Pilipino ang naniniwala sa sabi-sabi at hindi na sa ebidensya bumabase. At gaya ni Senator Bato, ay hindi niya kayang tanggapin na hindi maituturing na totoo ang dokumento dahil lamang nakikita niya ito at ang ilang detalye gaya ng mga sasakyan ng PIDEA na nakatala sa papel na ito, which is obviously ay hindi naman nakapagtataka dahil nga ex-PIDEA agent ang gumawa nito na malawak ang kaalaman sa buong transaksyon ng departamento. Kung makikita natin yung pre-operation reports at authority to operate na sobrang medyo malabo at maraming information yung natanggal, kahit sino po sigurong dating PIDEA employee or lalong-lalo na PIDEA agent po pwede pong gawin yan. Madali lamang po yun. Kaya't dahil sa mga katotohanan ito na hindi lamang nakabase sa kwento-kwento, gaya ng inilalahad ng kampo ni Morales, ay nagiging katawa-tawa na si Bato sa pagdinig na ito. Kaya't kung mapapansin natin ay pinayuhan ni Bato si Morales na sabihin na kung sino ang confidential informant nito dahil tanging ito lamang ang sosuporta sa mga hinala ni Bato. Kaya't nagpahaging ito kay Morales na may lumapit umano sa kanya na former PIDEA agent na nagsasabing ang anak-anakan ni Maricel Soriano na nagngangalang iyan ang confidential informant na sinasabi nito, which is patay na. Na kung gagayahin naman ni Morales ang statement na ito, isang halimbawa kung sasabihin ni Morales na patay na nga ang confidential informant nito, ay maaari itong maging daan upang matapos na ang investigasyong ito dahil wala nang aasahan pang testigo ang makapagpapatunay sa dokumentong ito. Gayunpaman sa paraang ito ay maaaring mapangatwiranan ni Bato
na importante pa rin na kunan ng pahayag ang mga nadadawit na pangalan sa iskandalong ito dahil wala na nga ang pangunahing tao na makapagpapatunay ng dokumento at mag-iiwan ito na malaking agam-agam para sa publiko na maaaring magbigay ng masamang imahe sa mga nasasangkot sa iskandalong ito at maaari ring maiwan sa isipan ng publiko ang walang katapusang pagdududa sa mga dokumento. Gayunpaman ay nauna nang ipinahayag ni Morales na ayaw niyang mapahamak ang buhay ng kanyang confidential informant na nangangahulugan na buhay pa ito. Gayunpaman ay maaari niya itong baliin kung sasabihin niya na ang pamilya lamang nito ang pinoprotektahan niya dahil patay na talaga ang confidential informant niya. Kaya't may posibilidad na sa susunod na hearing ay maaaring sabihin ni Morales na patay na nga ang confidential informant niya nang sa ganun ay matapos man ang pagdinig na ito ay hindi mawawala sa agam-agam ng mga tao kung totoo ba talaga ang mga aligasyong ito na kinasangkutan ng napakaraming kilalang personalidad kahit hindi naman napatunayang totoo. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ang pinakita niya? Wala po. We have been monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order, and very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence.